Ang mga dekada na matagal na problema sa supply ng kuryente sa Occidental Mindoro ay maaaring matapos kung ang plano ng isang American-owned energy na korporasyon upang makabuo ng isang natural na planta ng kuryente sa lalawigan ay mapagtagumpayan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Si Brent Franklin, chairman ng Rice Group Capital, at UN Ambassador Carrie Nash, managing director ng Rice Capital Group Nash Oil, Gas, at Power Incorporated, RCNO, ay nakipagpulong kay Gobernador Eduardo Gadiano sa capital ng provincial sa Mamburao upang talakayin ang iminungkahing Occidental Mindoro Natural Gas Infrastructure Development Project. Ang proyekto ay isang magkasanib na pakikipagsapalaran sa pagitan ng RCNO, Infratechnic International Ventures and Development Corporation, at Imperium Electric Power Generation Services, sa ilalim ng Public-Private Partnership (PPP) program ng gobyerno. Ayon sa plano na isinumite kay Gobernador Gadiano, 3 natural gas power generation facilities ay itatayo sa Mamburao, Sablayan, at San Jose, bawat isa ay may kapasidad na 5 hanggang 15 megawatts. Ang mga site na ito ay naglalayong makabuluhang mapahusay ang pagiging maaasahan ng kuryente at mabawasan ang mga gastos sa kuryente sa lalawigan. Ang numero 1 ay upang ibagsak ang presyo para sa mga tao, pangalawa, upang lumikha ng napapanatiling power, hindi magkaroon ng 20 oras na brownout araw-araw. Ang natural gas ay likas na mas mura kaysa sa diesel, mas mura lang ito. Ang kakulangan sa kuryente at mataas na rate ng kuryente ay matagal nang naganap ang Occidental Mindoro. Noong 2023, ang mga residente ay nakaranas ng kuryente sa loob lamang ng 4 na oras bawat araw. Kasama sa paunang plano ang paglalagay ng isang underwater marine pipeline ng dagat mula sa Batangas, na tumatawid sa daanan ng Verde Island patungong Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, susundan ng onshore pipeline sa Mindoro West Coastal Road. Plano rin ng kumpanya na maglagay ng mga natural na pipeline ng gas sa buong lalawigan at itatag ang mga sistema ng pamamahagi ng gas na antas ng barangay, na nagbibigay ng tirahan at komersyal na pag-access sa natural gas para sa pagluluto at modernisasyon. Sa pamamagitan ng natural na proyektong infrastruktura ng gas na ito, inaasahang mababago ang Occidental Mindoro sa isang lalawigan na pinapagana ng sustainable energy. Ang RCNO ay namumuhunan ng isang paunang $25 milyong na may mga plano para sa karagdagang exploration ng natural gas sa Occidental Mindoro. Upang maisama ang power sa natural gas, naghahanda kaming mag-install ng pangunahing infrastruktura upang maihatid ang LNG at kuryente sa mga tao ng isla na ito. Ang lalawigan na ito ay kilala para sa constant power outages, at iyon ang dahilan kung bakit kami namuhunan ng $25 milyon dito sa Pilipinas upang simulan ang pagsasama at exploration ng natural na gas. Ang proyekto ay lilikha din ng mga trabaho, 1,000 manggagawa ang kakailanganin para sa pagtatayo ng power plant, at isa pang 3,000 indirect jobs ang inaasahang mabubuo. Ang natural gas ito ang pinakamalinis na gasolina sa mundo, mas mahusay ito kaysa sa coal, na ginagamit pa rin sa Pilipinas. Tulad ng kung kailan magsisimula ang proyekto, sinabi ni RCNO na naghihintay lang sila sa go-ahead ng gobyerno. Ang kasalukuyang demand ng kuryente ng Occidental Mindoro ay halos 32 megawatts, ayon sa panukala ng RCNO,
Ang natural na planta ng natural gas ay maaaring makabuo ng hanggang sa 50 megawatts higit pa sa sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng lalawigan. Sinabi ng RCNO na handa na silang magpatuloy sa paglulunsad ng proyekto at pagpapakilos sa Occidental Mindoro sa sandaling makatanggap sila ng pag-aproba mula sa gobyerno. Samantala, sinabi ng Buha Wind Energy Philippines na ang mga offshore wind projects na may kapasidad na 4,000 megawatts ay nakakuha ng katayuan sa prioridad mula sa gobyerno. Ang Buha Wind ay isang pinagsamang pakikipagsapalaran sa pagitan ng energy ng Copenhagen ng Denmark at lokal na kumpanya ng Petro Green Energy Corporation. Sa isang pagsisiwalat, sinabi ng Petro Energy Resources Corporation na ang Kagawaran ng Enerhiya, DOE, ay nagpatunay ng 3 pag-unlad bilang isang energy na proyekto ng pambansang kabuluhan, EPNS. Kasama dito ang 2,000 megawatts Northern Luzon Offshore Wind Project at 1,000 megawatt Northern Mindoro Project. Ang pangatlo ay ang proyekto ng 1,000 megawatt East Panay. Ang mga ito ay dapat mapabilis ang pagproseso ng lahat ng iba pang mga permit, lalo na para sa prioridad na Northern Luzon Offshore Wind Project, ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sa sertipikasyon ng EPNS, maaaring asahan ng mga developer ang prioridad sa pag-aproba ng mga permit. Ang mga proyektong natukoy ay mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Sa ikatlong quarter ng 2025, plano ng DOE na magsagawa ng ika-5 pag-ikot ng green power bidding, itutuon nito ang offshore wind. Ang mga auction na ito ay inilaan upang makadagdag sa mga pagsisikap ng kasalukuyang administrasyon na maengganyo ang mga namumuhunan upang mapalawak sa mga renewable. Nilalayo nitong lumaki ang bahagi ng clean energy sa power generation mix sa 35% sa 2030. Sa kasalukuyan, ang mga renewable ay nagkakahalaga ng 22%.